Kay gandang pagmasdan, mga ginintuang palayan sa buong kapuluan, sa mga malalawak na sakahan, sumasayaw pa sa hangin, naghihintay ng anihin ng malawan ng nagsisikhay na mga kamay upang maihatid sa Mga disenteng Pilipino, disenteng hanap buhay, at lumalaban sa kahirapan sa disenteng paraan. Sila ang mga dapat nating ikarangal. Ang inani ko po doon sa aking 4 na hektarya ay 523. Noon pong dumating ang karadyenan na ninaplayan ko po, 583 kabans na po ang inani ko. Tayo ngang magsasaka ay hindi naman halos naghihikahos. Umaangat na nga tayo ngayon dahil sa tulong ng gobyerno ni Pangulong Pinoy. Sa 6.8 po ay ang 6 tonelada o 120 kabans na anihin natin sa 8 pesos kada kilong production cost natin. Sa makatwid po, kung halaga po ng palay sa NFA ay 17, ay kikita po ang isang magsasaka ng 9 pesos per kilo. Alam naming lahat, with the full implementation of the diversion dam, hindi lang po sasagana ang aming ani, uunlad lalo ang aming buhay. Namimiss ko, bakit iniwan Wala kaming pag-asang ma-recover yung mga nasisira naming bangka. Wala kaming pag-asang ma-recover yung aming mga nawawalang gear. Pero dahil sa administrasyong itong walang ginagawa, nagkaroon po ng mga kapalit. Yung ba yung walang ginagawa? Kung ang gobyerno natin nagkukulang, tayo po ang magpuno. Katulad po ng ginagawa ng mga bantay dagat. Aming mga produkto ay always in hindi magandang ang kalidad. Ngayon, dahil sa facility ito, maganda na ang quality ng aming mga produkto. makaya ng Pinas, sapat na bigas, makaya ng Pinas, sapat na bigas, makaya ng Pinas. Po ng pagkakataon ang mga kababaihan magkaroon ng maraming pag-aaral, ng maraming kapital. Dapat ay batas ang ibigay sa magsasaka para magamit ng buo katagumpay ng kanayuran ng mga magniniyog. Gardening tools, mechanized farming, post-harvest facilities at saka trainings. Pagana pang tulong sa ating gobyerno sa programang panghayupan sa tulong ng Department of Agriculture. Alam naming dalawa kayo ay matutupad na po ang pangarap ng lahat ng bangsamoro sa Mindanao na matuldukan na po natin ang problema na ito sa Mindanao. Sa kasalukuyan, naging daan ang makinarya at pasilidad na palago ang aming agrikultura. Nakapag-ambag kami ng material na porsyento sa paglalago ng aming ekonomiya. Kaya pagdating po sa pakikipagtrabaho sa mga magsasaka at mga mangingisda, mahigit 10 taon po ng buhay ko, inialay ko po sa ganitong advokasya. Isa po ito sa mga nagtulak sa akin para tanggapin yung hamon. Kumapit po tayo, patuloy na managinip, patuloy na umasa, na yung nasimulan ngayon, ipagpapatuloy. Kung ano man po yung nagawa ngayon, lalong papalawakin, lalong paiigtingin. Una, tulong sa kapital. Tulad nung nakita natin sa video, tulong sa kapital para matanggihan ninyo yung mga mabababang presyo, matanggihan ninyo yung mga mahal na interes, dagdag na infrastruktura. Napakahalaga po ng infrastruktura dahil umani nga man kayo, pero napakalayo ng mga pamilihan. Napakamahal ng pasahe para dalhin sa pamilihan ang inyong mga produkto. Investment sa post-harvest at post-catch facilities. Tunghayan naman po natin yung ating mga mangingisda. Ano yung mga post-catch facilities? Chiller, ice plant, mga blast freezer para itong mga produktong ito ay
maparating na sariwa at mas mataas ang presyo sa mga pamilihan. Resulta, mas lalaki ang kikitain ng ating mga mangingisda. Yan ang kabahagi sa programa ng Daang Matuwid. Hindi sa pamamagitan ng lagda, kundi sa makahulugang pagbabaon ng ating mga palad bilang sumpa ng ating suporta at pagkakaisa sa mga magsasaka at mangingisda kasama mga katutubo at kababaihan ng Pilipinas. In this symbolic field, we pledge our support for all who work the fields, farming land, and sea for all Filipinos.